Sa isang barong-barong sa gilid ng eskinita, doon lumaki si Angie, isang batang maagang namulat sa kahirapan. Bata pa lamang siya ay natutunan na niyang maglaban ng damit ng mga kapitbahay, magtinda ng kakanin, at kumuha ng kung ano-anong racket para lamang may mailaman sila ng kanyang kapatid na si Jojo sa kanilang sikmura. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, wala siyang makitang gabay o tulong mula sa mga magulang. Si Nanay Flor, imbes na maghanap ng paraan para maitaguyod ang pamilya, ay mas abala pa sa pakikipagchismisan sa mga kapitbahay. Lagi itong nasa pila para sa ayuda. Mabilis sa pagbobolontaryo kapag may libreng bigas o delata. Ngunit kapag sariling pamilya na ang usapan, tila wala itong malasakit. Si Tatay Benny naman ay pawang sa sidecar lamang kumikita. Ngunit halos hindi rin napapakinabangan ang kanyang kinikita. Sa tuwing may perang dumadaan sa kanyang kamay, agad itong nauuwi sa alak, sugal, at pati na rin babae. Madalas pa niyang pag-initan si Flor kapag wala itong maibigay. At ang mga anak ang laging napagbubuntungan ng kahirapan at kaguluhan sa pamilya. Habang abala ang kanyang mga magulang sa walang saysay na gawain, si Angie na may nagbabanat ng buto. Ang bawat sentimong kinikita niya sa paglalabada ay agad niyang itinatabi. Kalahati para sa bigas, kalahati naman ay para sa baon nilang magkapatid sa eskwela. Hindi niya na iniisip ang sarili. Ang mahalaga, may makain sila at hindi matigil sa pag-aaral si Jojo. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagkayod, umupo si Angie sa tabi ng kanyang kapatid. "Jojo," wika niya, "hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Pero pangako, hindi kita pababayaan. Gagawin ko ang lahat para hindi mo maranasan ang hirap na naranasan ko." Napayakap si Jojo sa kanyang ate. Ramdam ang init ng pagmamahal na hindi niya nakuha mula sa kanilang mga magulang. "Ate, balang araw, ako naman po ang tutulong sa'yo. Huwag kang susuko ha," sagot ng bata. Natila mas malalim pa ang pag-unawa kaysa sa kanyang murang edad. Habang nasa gilid sila ng higaan na yari lamang sa pinagtagpi-tagping karton, dinig nila ang tawanan at ingay sa labas. Si Flor na abala sa mga kapitbahay at si Benny naman nakakarating lamang galing inuman. Imbes na tahimik at payapang tahanan, ang kanilang pamilya ay tila kulungan ng pasakit. Ngunit sa pusong matatag ni Angie, may apoy na hindi kayang patayin ng kahirapan. Alam niyang mahirap at halos imposibleng umasang magbabago pa ang kanyang mga magulang. Kaya ang naging desisyon niya, siya na mismo ang magiging sandigan ng kanilang maliit na pamilya. Siya at si Jojo lamang. Sa murang edad, natutunan na niya ang aral na madalas baliktad sa lipunan. Hindi ang anak ang may obligasyon sa magulang, kung hindi ang magulang ang sa anak. Pero dahil sa pagmamahal, nagagawa niyang magsakripisyo kahit walang balik na suporta. At mula sa gabing iyon, sa ilalim ng maingay at magulong paligid, ipinangako ni Angie sa kanyang sarili. Hindi siya susuko. Hindi siya papayag na si Jojo ay manatiling bihag ng kahirapan at kapabayaan. Mula pagkagising hanggang sa paglubog ng araw, hindi na natigil si Angie sa pagkayod. Gigising siya ng madaling araw upang maglaban ng damit ng mga kapitbahay. Madalas ay nakikita siya ng mga tao na nakalublob sa batya. Ang mga kamay ay halos mamaga sa kakapiga ng mga damit. Habang ang ibang kasing edad niya ay nakatutok lamang sa kanilang mga aklat. Ngunit para kay Angie, ang bawat peraso ng damit na natatapos niyang linisin ay katumbas ng ilang baryang may dadagdag sa pambili ng bigas. Kapag natapos siya sa paglalaba, dumidiretso siya sa maliit na tindahan ng kapitbahay para magtinda ng kakanin.
Doon siya nakakatulong sa pagbebenta ng suman, puto, at turon. Sa bawat bayad ng mga mamimili, sinisigurado niyang may maiuwi siyang kahit kaunting kita. Sa hapon naman, kapag merong pagkakataon, ay nag-aalok siya ng serbisyo bilang tagalinis ng bakuran o tagaigib ng tubig. Para kay Angie, kahit anong pagkakakitaan ay papasukin niya basta't ito'y marangal. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi maiwasang makaramdam siya ng pagod at panghihina. Subalit sa tuwing tinitignan niya si Jojo na masigasig sa pag-aaral, nawawala ang lahat ng panghihina. Alam ni Angie na ang kanyang sakripisyo ay hindi para sa sarili, kung hindi para sa kinabukasan ng kanyang kapatid. Habang si Angie ay pawis na pawis sa pagtatrabaho, si Nanay Flor naman ay nakaupo sa harapan ng sari-sari store ng kapitbahay, abala sa pagdidetalye ng mga chismis. Alam mo ba, kumare? Nakuha na naman ni Aling Nena ang 5 kilong bigas galing sa barangay. Ang daya, di ba? Laki na lang sila. Reklamo nito. Sabay tawanan ng mga kasama. Hindi man lamang ito nag-aabala na alamin kung kumain na ba ang kanyang mga anak. Samantalang si Tatay Benny naman ay halos gabi-gabing nasa sabungan o kaya na may lasing sa kanto. Tuwing uuwi, dala-dala niya ang kanyang init ng ulo at ibinubuhos iyon kay Aling Flor. Ang mga sigawan at sampalan ay tila nagiging bahagi ng kanilang gabi. Dahilan upang lalo pang magsumikap si Angie na humanap ng katahimikan at lakas ng loob sa piling ni Jojo. Isang araw, habang nagtitinda si Angie ng kakanin, lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Iha, napakasipag mo naman. Dapat ang nanay mo ang gumagawa niyan at hindi ikaw. Napayuko na lamang si Angie, pilit nang umiti. Hindi niya kayang ipagtanggol ang ina dahil alam niyang totoo ang sinabi ng matanda. Ngunit sa kanyang puso, nag-uukit iyon ng sugat na lalong nagpapatibay sa kanyang pangarap na makaahon balang araw. Pag-uwi niya, nadatnan niyang umiiyak si Jojo. Wala raw siyang baon bukas at pinagtatawanan siya ng mga kaklase dahil luma na ang kanyang sapatos. Hinawakan ni Angie ang kamay ng kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, Jojo. Bukas ay bibigyan kita ng bagong tsinelas man lang. Balang araw, pipili tayo ng sapatos na matibay at maganda. Basta't mag-aral ka lang ng mabuti, ha? At sa puntong iyon, muling pinatibay ni Angie ang kanyang pasya. Ang kanyang balikat na bata pa ay magdadala ng bigat na dapat ay sa mga magulang nakaatang. Ngunit kahit mahirap, pipilitin niyang kayanin dahil hindi siya susuko para sa kanyang kapatid na si Jojo. Lumipas ang mga taon at hindi nagbago ang takbo ng buhay ni na Angie. Ngunit kasabay ng kanyang pagdadalaga ay ang lalong paglakas ng kanyang loob at determinasyon. Hindi siya pumpayag na hanggang sa paglalaba lamang at pagtitinda ang kanyang marating. Nagpursige siyang mag-aral ng mabuti at sinikap na makakuha ng scholarship para makapasok sa kolehiyo. Hindi naging madali ang lahat. Ang bawat araw ay tila laban para kay Angie. Madalas ay pumapasok siya ng walang laman ng sikmura. Dala lamang ang mamunting baon na tinipid pa mula sa kinita ng mga sideline. Ngunit ang mas mabigat kesa sa gutom ay ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga kaklaseng galing sa mayayamang pamilya na hindi maitago ang kanilang panghusga. Uy, tignan mo. Yan yung estudyanteng laging pawisan at amoy labada. Bulong ng isa habang sila'y naglalakad sa pasilyo. Hindi alintana ni Angie ang mga salitang iyon. Sanay na siyang maliitin. Ang iniisip lamang niya ay kung papaanong makakauwi kay Jojo nang may pasulubong man lamang na tinapay. Samantala, si Jojo ay nagsimula ng lumaki at kitang-kita ang pagkakagaya niya sa sipag ng kanyang ate. Kahit bata pa, gumagawa na rin siya ng paraan para makatulong. Nag-aalok siya ng serbisyo sa kapitbahay bilang tagaigib ng tubig o tagaakyat ng gulay mula sa palengke. Sa bawat barya na kanyang naitatabi, laging nakikita ni Angie ang determinasyon ng kanyang kapatid.
Ngunit habang sila'y nagsusumikap, lalong lumalala ang pagiging pabaya ng kanilang mga magulang. Si Aling Flor ay mas tumidikit sa mga politiko tuwing may pamigay ng mga ayuda. Si Benny na may hindi na lamang basta inom at sugal, kung hindi pati pambababae ay lantaran na. Sa halip na tulungan ng mga anak, sila pa ang dahilan ng dagdag pasakit sa mga ito. Isang gabi, habang nag-aaral si Angie para sa kanyang midterm exam, narinig niyang nag-aaway ang mga magulang niya. Malakas ang sigawan ng mga ito. At ilang sandali lang ay may narinig na siyang kalabog. Napatakbo si Jojo at nagyakap silang magkapatid. Takot na baka mauwi sa malala ang away. Ngunit sa halip na sumama ang loob, lalo lamang nagliyab ang damdamin ni Angie na siya ay magtagumpay sa buhay. Kailangan nating makaahon dito. Kailangan nating makaalis, Jo. Bulong niya sa sarili. Dumating ang araw ng pagsusulit. Sa kabila ng puyat at pagod, nakapasa si Angie na may mataas na marka. Doon niya napatunayan na kaya niyang ipagsabay ang trabaho at pag-aaral. Binigyang linaw ng kanyang guro na may potensyal siya. At tinanong pa kung may pangarap siyang kurso. Gusto ko pong maging guro, sagot ni Angie. Para matulungan ko ang mga batang katulad namin na walang gaanong kakayahan. Habang papauwi, kasama niya si Jojo na masayang nagkikwento patungkol sa kanyang pagkakapasok sa top 5 ng klase. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Angie na unti-unting nagbubunga ang lahat ng kanilang paghihirap. Hindi man naging sandalan ang kanilang mga magulang, natutunan nilang maging sandalan ng isa't isa. At sa kanilang munting mundo, nagsimulang umusbong ang pag-asa na balang araw, ang kapalaran nila ay hindi na ikakadena ng kahirapan, kung hindi iguguhit nila mismo sa kanilang mga sariling kamay. Mabilis na lumipas ang mga taon. Sa bawat araw ng pagkayod at puyat, sa bawat gabing binabalot ng kaba at pangamba, ay unti-unting natutupad ang pangarap ni Angie. Nagtapos siya ng kolehiyo. Graduation Day. Maagang gumising si Jojo at iniayos ang lumang polo na kanyang susuotin. Ate, ang ganda mo, sabi nito habang pinagmamasdan si Angie sa kanyang itim na toga at kwelyong dilaw. Sa unang pagkakataon, nakita ni Jojo ang kanyang ating parang prinsesa. Hindi pagod, hindi balot ng pawis, kung hindi puno ng kagalakan at karangalan. Ngunit kahit espesyal na araw, ramdam pa rin ang kawalan. Sa mga gilid ng stage, makikita ang mga magulang ng ibang estudyante. Bitbit ang bulaklak, may kamera, may ngiti ng labis na pagmamalaki. Samantalang si Angie, tanging si Jojo at dalawang malapit na kaibigan lamang ang kasama. Hindi dumating ang kanilang mga magulang. Mas pinili ng mga itong mag-inuman at makisama sa barkada. Habang umaakit siya sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma, pinilit ni Angie na maging matatag. Ang palakpak mula kay Jojo at ng mga kaibigan ang nagsilbing pinakamalakas na musika sa kanyang pandinig. Sa loob-loob niya, hindi niya hayaan ang kawalan ng suporta ng kanyang mga magulang ang siyang maging dahilan para mawalan siya ng saysay sa araw na iyon. Pagka-uwi nila, ang akala ni Angie ay kahit papaano ay makakaramdam siya ng kahit kaunting saya mula sa mga magulang. Ngunit sinalubong siya ni Aling Flor ng malamig na tinig. Hoy Angie, may dala ka bang pera ha? Kailangan nating magbayad ng kuryente. At baka naman pwede mo rin akong bigyan ng kaunti. May ambagan kami ng mga kumari ko bukas. Si Benny naman, nakahiga at lasing na lasing. Sabay sabing, pagtapos ka na pala. E di magtrabaho ka na agad para matulungan mo naman kami. Huwag ka nang mag-inayanarte dyan ha. Wala kang kwenta. Responsibilidad mo kaming mga magulang mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Angie. Kanina lang ay tinanggap niya ang kanyang diploma. Tanda ng tagumpay na pinaghirapan niya ng walang tulong mula sa kanila. At ngayon, imbis na pagbati o pagmamalaki, hingi at paninisi kaagad ang kanyang natanggap. Tahimik siyang pumasok sa kanilang maliit na silid. Tinakpan ang muka at lumuha ng lumuha. Ngunit agad siyang niyakap ni Jojo. Ate, huwag mo na lang silang intindihin.
Ako proud na proud ako sa iyo, ate. At balang araw, makakaalis rin tayo dito. Ako naman ang tutulong sa iyo. Doon ay napagtanto ni Angie na kahit anong pilit niyang hanapin ang pagkalinga ng kanilang mga magulang, ay wala na talaga itong maibibigay. Ngunit hindi yun naging dahilan para siya'y sumuko. Sa halip, mas lalong nagliyab ang kanyang puso na magpatuloy. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para na rin kay Jojo. Sa kanyang puso, malinaw na ang aral. Hindi lahat ng tagumpay ay nakikita ng mga magulang. Pero sapat na ang makita ng taong tunay na nagmamahal, ang kapatid na hindi kailanman bumitiw. At sa unang tagumpay ni Angie, nagsimula ang mas mabigat na laban, ang pagiging sandala ng pamilya na hindi kailanman sumuporta sa kanya. Sa wakas, natanggap si Angie sa isang maliit na kumpanya bilang accounting clerk. Hindi man kalakihan ang sahod, para sa kanya ay isang malaking biyaya ito. Unang hakbang para unti-unting makaalis sa kahirapan. Ang unang araw niya sa trabaho ay puno ng kaba. Ngunit dama niya ang ginhawang hindi niya na kailangang manghingi ng tulong kanino man. Sa isip niya, ito na ang simula ng pagbabagong matagal ko nang hinihintay. Dumating ang araw ng kanyang unang sweldo. Halos manginig ang kanyang mga kamay habang hawak-hawak ang sobre. Pinagmasdan niya ang perang matagal niyang pinangarap kitain mula sa sariling pagsisikap. Excited siyang umuwi para ipakita kay Jojo. Pagdating niya, sinalubong siya ng kanyang kapatid na merong ngiting puno ng tuwa. Ate, may sweldo ka na? Ang saya-saya ko. Ngayon pa lang ako makakita ng sweldo na kagaya niyan. Ngunit bago pa man nila ma-enjoy ang sandaling iyon, agad siyang hinarang ni Nanay Flor. Angie anak, sakto. Kailangan ko ng pambayad sa utang ko kay Aling Belen. Saka may ambagan kami sa barangay para doon sa piyesta. Baka naman pwedeng ikaw na muna. Kasunod namang lumapit si Benny. Amoy alak at amoy sigarilyo. Walang paalam na kinuha ang sobre mula sa kanyang kamay. Oh, magkano naman tong sinahod mo ha? Malaki-laki pala eh. Pwede ko na itong pamusta bukas sa sabungan. Huwag kang mag-alala anak. Babalik rin to ng doble. Dahil doon, ay nanlumo si Angie. Ang pinaghirapan niya, ang mga gabing halos walang tulog sa pagtatrabaho at pag-aaral, ay agad na nawala at kinuha ng kanyang mga magulang, na ni minsan ay hindi sumuporta sa kanila. Pinilit niyang pigilan ng luha at maraang sinabi, Tay, Nay, hindi po para dito ang sweldo ko. Para kay Jojo ito. Para makabili man lamang siya ng bagong gamit pang eskwela at makapag-ipon tayo kahit kaunti. Ngunit imbes na maunawaan, tinawanan lamang siya ni Benny. Naku anak, huwag kang madamot ha. Responsibilidad mo kami dahil mga magulang mo kami. Kung hindi dahil sa amin, wala sana kayo rito. Masakit pakinggan. Naramdaman niyang tila ba pinipilit siyang akuhin ng obligasyon na hindi naman niya ginusto. Ngunit nang makita niya ang malungkot na mukha ni Jojo, agad siyang nagdesisyon. Kinuha niya ang kalahati ng perang hawak ng kanyang tatay at itinago. Ito ay para sa kapatid ko at wala kayong magagawa, mariin niyang sabi. Nang gabing iyon, kinausap siya ni Jojo. Ate, hanggang kailan ka magpapagod para sa kanila? Hindi pa't ikaw nagpaaral sa akin? Ikaw na ang tumayong nanay at tatay ko, ate. Baka naman sobra na ang binubuhat mo. Napaluha si Angie sa mga salita ng binitawan ng kanyang kapatid. Totoo, napakabigat na ng pasanin niya, pero hindi niya magawang bitawan dahil natatakot siyang mapabayaan si Jojo. Hindi kita iiwan, Jo. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ko kinakaya ang lahat ng ito. At sa puntong iyon, lalong tumibay ang kanyang desisyon kung kailangang pumili sa pagitan ng mga magulang na laging pabigat at ng kapatid na umaasa sa kanya. Hindi siya magdadalawang isip. Si Jojo ang kanyang pipiliin. Muling lumipas ang mga buwan. Habang patuloy na nagtatrabaho si Angie, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga magulang. Halos kada kinsenas at katapusan ng buwan, may bago na namang dahilan si Aling Flor kung bakit kailangan ng pera. Pambili raw ng gamot
pambayad ng utang, o simpleng ambagan sa piyesta ng barangay. Si Benny naman, hindi na lamang basta't nanghihingi. Minsan ay tahasan na siyang kinukuhanan ng perang kay tagal niyang pinagpaguran. Isang gabi, nadatnan ni Angie si Jojo na nakaupo sa madilim na sulok ng kanilang maliit na silid. Ate, mahina nitong sabi. Hanggang kailan pa tayo magtitiis dito? Hindi ba't may karapatan na rin tayong magkaroon ng maayos na buhay? Natatakot ako na baka habang buhay na lamang tayong ganito, ate. Tumigil si Angie. Matagal na niyang iniisip ang bagay na yon. Ngunit ngayon lang niya narinig mula mismo kay Jojo. Napahawak siya sa balikat ng kapatid. Alam mo, tama ka. Hindi na natin kayang hintayin pang magbago sila. Kailangan nating tumayo sa sarili nating mga paa. Simula nga noon, unti-unti nang nag-ipon si Angie ng pera. Hindi na lamang para sa pang-araw-araw na gastusin, kung hindi para sa hinaharap nila ni Jojo. Kumuha siya ng maliit na alkansya, kung saan lihim nilang iniipon ang tira sa kanilang sahod at sa mga bariyang kinikita ni Jojo mula sa kanyang sideline. Makalipas ang ilang buwan, nakahanap si Angie ng maliit na inuupahang kwarto. Malapit ito sa kanyang pinagtatrabahuan. Doon niya dinala ang kanyang kapatid. Simpleng kwarto lamang iyon. May banig na hinigaan at maliit na kalan. Ngunit para kay Angie, itong panibagong simula para sa kanila. Noong una, mariing tinutulan ni Flora at Benny ang kanilang pag-alis. Ano? Iiwan niyo kami? Mga wala kayong utang na loob. Sigaw ni Aling Flor habang nakikipag-away. Si Benny naman ay lasing na lasing at sumigaw rin. Hindi kayo makakalis hanggat hindi niyo kami tinutulungan. Kami ang mga magulang ninyo. Ngunit sa unang pagkakataon, tumindig si Angie. Tay, Nay, ginawa ko na ang lahat para sa inyo. Pero kung patuloy niya kaming dadalhin sa lusak, hindi na ako papayag. May karapatan rin kaming bumuo ng maayos na buhay. Bitbit ang ilang gamit, lumisan silang magkapatid. Sa mga unang linggo, ay talaga namang mahirap para sa kanila. Kailangan nilang magtipid sa kuryente, mag-ulam ng tuyo at kanin, at madalas ay bawas ang tulog dahil si Angie ay doble kayod. Ngunit kahit ganoon, ramdam nila ang kakaibang katahimikan. Wala nang sigawan. Hindi na rin sila puyat dahil sa kanilang lasing na ama. At higit sa lahat, wala nang bigat na galing sa kanilang mga magulang. Habang nag-aaral si Jojo sa gabi, nagtatrabaho naman si Angie sa umaga. Pareho nilang nararamdaman ang unti-unting pag-usbong ng pag-asa. Nakita ni Jojo kung gaano katapang ang kanyang ate, at yun mismo ang nagturo sa kanya ng disiplina at sipag. Sa kabila ng lahat, malinaw para kay Angie ang aral. Ang mga magulang ay may pagpipilian bago magkaanak. Pero ang anak ay walang pagpipilian kung sino ang kanilang magiging magulang. Kaya't ang tanging magagawa lamang ay baguhin ang kanilang sariling kapalaran. Mula nang bumukod sina Angie at Jojo, tila nagbukas ang bagong pintuan ng kanilang buhay. Ang dating gabi-gabing iyakan ay napalitan ng katahimikan at pagtutulungan. Si Jojo ay mas nakakapag-focus na sa pag-aaral, habang si Angie naman ay unti-unting umaangat sa kanyang trabaho. Napapansin na ng kanilang apo ang kanyang sipag at pagiging tapat, at kalaunan ay talaga namang na-promote siya bilang isang assistant supervisor. Si Jojo naman, sa gabay ng kanyang ate, ay nagtapos ng kolehiyo at nakapasok sa isang prestiyosong kumpanya. Sa bawat tagumpay ng kapatid, laging nakikita ni Angie ang bunga ng kanyang sakripisyo. Hindi na sila nakikikulo sa barangay. Hindi na sila umaasa sa iba. Sila na mismo ang bumubuo ng sarili nilang kinabukasan. Ngunit kahit maayos na ang kanilang buhay, hindi na wala ang ugali nila Aling Flor at Benny. Minsan, binibigyan pa rin sila ng magkapatid ng pagkakakitaan. Maliit na tindahan na sila mismo ang nagtayo para sa mga magulang. Akala ni Angie, yun ang magiging simula ng pagbabago. Subalit sa loob lamang ng ilang buwan, naubos ang puhunan dahil sa sugal, inom,
at pakikisama. Talaga namang napakatigas ng ulo ng kanilang mga magulang. Anak, dagdagan niyo pa nga ito. Hindi ito sapat para sa akin. Hiling ni Flor. Hindi na po. Sapat na po yan. Matatag na tugon naman ni Angie. Ginawa na namin ang party namin. Kayo na ang bahala sa mga sarili niyo. Dito tuluyang nagpa siyang magkapatid na lumayo. Pinili nilang wag nang madamay ang sarili nilang pamilya sa pabigat na pinagmulan nila. Sa tulong ng kanilang paghihirap, nakabili sila ng sariling bahay at nagsimula ng panibagong yugto ng buhay nang hindi kasama ang kanilang mga walang kwentang magulang. Dumating ang panahon na nakilala ni Angie si Mark, isang lalaking mabait, responsable at marunong rumispeto. Hindi nagtagal, sila'y nagpakasal. Sa kanyang puso, malinaw ang pangako. Hindi ko uulitin ang nakita ko sa mga magulang ko. Ang pamilya ko ay itatayo ko sa pundasyon ng respeto at pagmamahal. Si Jojo naman ay nagpatuloy sa kanyang propesyon at kalaunan ay nakapundar ng sariling negosyo. Sa kabila ng mga sugat ng kanilang nakaraan, napatunayan nilang kayang baguhin ng tao ang kapalaran kung meron lamang itong tiyaga. Samantala, sina Aling Flor at Mang Benny ay lalo pang nalugmok sa buhay na pinili nila. Habang tumatanda, mas nagiging pabigat ang mga ito sa komunidad. Ang mga dating kasama sa tsismisan at inuman ay unti-unting lumayo sa kanila sapagkat malas nga naman talaga ang mga ito. Yun ang tingin sa kanila ng mga tao. Sayang no? May mga anak silang mababait at matagumpay. Pero iniwan lang sila. Ang papangit kasi ng ugali ng mga yan. Sa tuwing naririnig ito, pinipiling manahimik ni Angie at Jojo. Hindi na nila kailangang ipaliwanag ang totoo. Sapagkat alam nila sa kanilang mga puso na ginawa na nila ang lahat para sa kanilang magulang. Binigyan ng pagkakataon, tinulungan, binigyan ng hanap buhay, ngunit sila mismo ang pumili ng kanilang kapalaran at nagpabagsak sa kanilang mga sarili. Isang gabi, habang nakaupo si Angie sa balkonahe ng kanyang sariling bahay, niyakap siya ng kanyang anak. Sa tabi nila, masayang nakikipaglaro si Jojo sa pamangkin. Napangiti siya at napaluha ng sabay. Ito ang totoong pamilya, bulong niya. Isang tahanang hindi giniba ng bisyo at kapabayaan, kung hindi itinayo sa pagmamahal at sakripisyo. At doon, ay tuluyang nabuo ang aral ng kanilang buhay. Hindi obligasyon ng anak ang magulang. Ngunit kahit hindi naging mabuting magulang sina Flor at Benny, naging mabuting anak sina Angie at Jojo. At yun ang tunay na tagumpay. Ang makalaya sa nakaraan at bumuo ng mas mabuting kinabukasan. Lumipas pa ang ilang taon. Mas lalo pang lumago ang negosyo ni Jojo. At si Angie naman ay masayang namumuhay kasama ang asawa niyang si Mark at ang kanilang dalawang anak. Sa tuwing may pagtitipon sa barangay, madalas ay nakikita sila ng mga dating kakilala na nakaayos, disente at halatang maayos ang pamumuhay. Ngunit kasabay ng kanilang pag-angat, dumami rin ang bulong-bulungan. Grabe no, iniwan nila ang mga magulang nila. Ang yayaman na, pero binabayaan sina Flor at Benny. Wika ng ilan. Kung ako sa kanila, kahit papaano dapat inaalagaan pa rin nilang nanay at tatay nila. Dagdag pa ng iba. Tahimik lamang si Angie at Jojo sa mga ganitong salita. Hindi na sila nagtatanggol o nagpapaliwanag sapagkat alam nila ang katotohanan na ito ay hindi kailangang ipagsigawan. Bago pa man nila tuluyang nilisan sina Flor at Benny, ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya bilang mga anak. Mula pa pagkabata ay sila na ang sumustento sa mga ito. At noon pa man ay sila na talaga ang sumasalo sa pagkukulang ng kanilang mga magulang. Ngunit kahit anong tulong ang ibigay, walang nagbago sa mga ito. Lagi na lamang nauuwi sa bisyo, chismis at kapabayaan. Solely, napagtanto ni na Angie at Jojo na kung patuloy nilang aakuin ang bigat ng kanilang mga magulang, baka sila mismo ay bumalik sa kahirapan at madamay pa ang mga batang umaasa sa kanila. At iyon ang bagay na hindi nila hayaang mangyari. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng asawa,
Bumulong si Angie. Alam mo, minsan naiisip ko, mahal, baka isipin ng tao na wala kaming utang na loob ng kapatid kong si Jojo. Pero sa totoo lang, ginawa naman namin ang lahat. Hinawakan siya ni Mark na kanyang mister. Ang mahalaga, nilabanan niyo ang siklo. Hindi kayo tumulad sa kanila. At ngayon, binigyan niyo ng mas magandang kinabukasan ng mga anak ninyo. At yun ang tunay na tagumpay. Sa mga huling taon, nina Flora at Benny, wala silang ibang kasama kung hindi ang isa't isa lamang. Ang dating maingay na bahay, puno ng bisita at tsismisan, ay naging tahimik at malungkot. Maraming beses silang sinubukang lapitan muli ng kanilang mga anak, ngunit hindi na muling bumigay sina Angie at Jojo. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa natuto na silang pumili kung saan sila dapat maglaan ng lakas at pagmamahal. Sa kanilang mga puso, malinaw ang lahat. Naging mabuti silang mga anak sa mga ito. Kahit pa sa kabila ng pagkukulang ni na Aling Flora at Mang Benny, pinili pa rin ni na Angie at Jojo na maging mabuting tao, mabuting kapatid, at higit sa lahat, ay maging mabuting magulang sa kanilang sariling pamilya. At doon nagtapos ang kanilang kwento. Hindi ito isang kwento ng pagtalikod, kung hindi isang kwento ng pagkatuto, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay, kung hindi ang pagkilala kung kailan dapat tumigil at ipagpatuloy ang buhay. Hindi para sa nakaraan, kung hindi para sa kinabukasan. Totoong may mga magulang na pabigat sa kanilang mga anak. At totoong may mga anak na gagawin ang lahat, maging maayos lang ang kanilang pamilya. Pero tulad ng kwento ni na Angie at Jojo, anong magagawa nila kung mas pinili ng kanilang mga magulang na sirain ang kanilang sariling buhay? Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakikita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.